we're not just a flock. We shine God's love like the good fight. Standing strong, we embrace the light. Like a talk, never lost in truth. We walk. Like a talk, like a talk, like a talk. In faith we walk. In the midst of falsehood, feeling dire. In the noise and chaos, quenching fire. Yeah, we hold on to our heart's deepest desire. In faith and truth, we never tire. Like a talk, walk in truth. In grace we walk. Exhort the word, ignite the doubt. So kanina ay akin pong na-post itong picture na ito. Kapisanan ng mga Diyos. Galing, no? Tapos merong nagwo-worship. Tapos maraming mga Diyos sa paligid. At merong head God. Pero may mga ibang Diyos din. So sa ganyan ko kasi isinasalarawan yung maaaring nasa isipan ng mga tao na naniniwala na meron talaga Kasi nababasa naman daw di umano sa Biblia na merong mga kapisanan ng mga Diyos. O kaya, ano ba yung sa ibang term ng kapisanan? Yung council, no? Yung grupo, kalipunan, no? Kasi yung kapisanan parang pumapasok sa isipan ko yung kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ganun, KBP. Yung ibig sabihin, no? Ng grupo ng mga Diyos at merong isang mas makapangyarihan Diyos. Pero sila ay mga grupo din o ka-level din sa kategorya ng pagiging Diyos. Sa ibig sabihin, deity din, no? So may mga gantong pananampalataya din po sa mga iba nating mga kapatiran na kaibayo sa ating pananampalataya. So yan ang ating aalamin. Totoo ba na may mga Diyos pang iba maliban sa Diyos na makapangyarihan ay gumawa din ang Diyos ng mga kagaya niya? Kaya naisip ko din, no, kung ito ay totoo, tama lang, no, napaniwalaan natin yung mga ibang espiritu, mga entities, mga kung ano-ano man, no, na hindi tao pero may kapangyarihan, pwede silang ipasok doon sa kategorya ng pagiging Diyos, no? At sa ganitong paniniwala, marami pong nadadala sa maling maling kaisipan, kaya naman nasasamantala ito ng mga fallen angel. Familiar kayo sa fallen angel? Yan is term na madalas na ipinapaliwanag kung kayo po ay nag-aaral about spiritual warfare, no? Na lahat ng yan, ng mga nakikita o sinasabi ng mga tao na nakaka-encounter ng mga paranormal activities o experiences, yan ay mga fallen angel lang yan. Saan nyo ng kapre, saan nyo ng duwende, saan nyo ng engkanto, saan nyo ng anghel, kuno, no? Mama Mary, kuno, si Jesus, kuno. Yan po ay mga ipinagpapalagay ng ilan sa naniniwala na meron pa talagang Diyos maliban sa makapangyarihan Diyos. No? Kaya ito bang talata na ating mababasa sa awit, no, ay maiugnay natin sa politism. Yan ang maganda nating alaman, no? Napakagandang tanong, no? So ang awit
na nakalagay doon sa particular na verse, awit 82. Lalo na doon sa talatang 1 at 6, ay isa sa mga teksto na madalas ay gamitin ng mga nagpapalaganap na mga maling aral upang sabihin, upang patotohanan na maraming Diyos kasi scripturally, tama ba yung term na yan? O biblically speaking, mababase mo nga naman, no, yung may Diyos na tinutukoy dito. No? Maraming Diyos daw at ito'y kinikilala nga ng Biblia. Ngunit, ayon sa Katolikong scholar at opisyal na aral ng ating simbahan, ito po ay maling pangunawa sa konteksto ng talata. At yun po ay ating pagsusumikapan na himayin at ipaliwanag ng maayos po, no? Para sa ikalalaya ng lahat, kasi upang sa ganon malaman natin kung bakit ang simbahan ay tahasang tumututol sa ganitong uri ng paniniwala. Maganda na alamin natin ang dahilan, no? Kung bakit. Siyempre, gano'n naman ang stand ng simbahan eh. Hindi magsasabi ang isang simbahan na ang pananampalatayang pinatutungkulan na itinutuwid, ito ay mali kung walang maipalalabas ang ating simbahan kung ano ang tama. And so, vice versa din sana ang mangyari, no? Kung tututulan natin yung mga aral na ating naririnig sa simbahan, kung hindi natin tatanggapin ito at ito ay mali para sa atin, marapat lang na maipaliwanag ninyo kung bakit mali at sabihin natin o sabihin ninyo sa inyong stand na yan ay tama. Sa papaanong paraan naging tama yung bagay na pinanghahawakan ninyo. Kung wala tayong maipakitang referensya, paliwanag, doon siguro yung magandang pagkakataon na makapag-isip-isip tayo. Dahil ang hirap po ng maniwala ka sa mga bagay na wala kang panghahawakan na referensya, pinagmulan, o bakit ba nagkaganon na basta paniniwalaan na lang natin. Pero pag ang simbahan ay nagturo, laging meron po yung standard reference, nakaugat sa pananampalatayang Kristiyano, nakasalig sa salita ng Diyos at sa turo ng simbahan. No? Ang Diyos ang namumuno sa pulong ng kalangitan, sa pulong ng mga Diyos. Ganito ang kapasyahan. So nga naman, letra por letra makikita natin. Ang Diyos, kapital yun, ibig sabihin yung pinakamataas ng Diyos, no? Ang namumuno sa pulong sa kalangitan. Kaya may imagine mo na talagang may isang konseho, isang meeting, isang kapulungan, isang kapisanan ng mga Diyos. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Ano pa sinabi? Sunod na tata, no? Sa is natin, lundag natin sa is. Sinabi doon, ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. O, di ba? Eh talagang makikita talaga natin, mababasa, no? Pero ano ba yung sinasabi dito? Sino yung mga Diyos? Yan ang unang tanong natin eh. Sino ang mga Diyos na ito? Ayon po sa Catholic Biblical Exegesis, ang salitang Diyos, yan po ay sa Hebrew na tinatawag na Elohim sa plural. Sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa tunay na Diyos, kundi sa mga pinuno, hukom, o taong binigyan lamang ng otoridad ng ating Diyos upang magpatupad ng katarungan sa ngalan ng Diyos. So, binigay ng Diyos yung posisyon na ito. At ito ay tinutukoy na Diyos din sila.
sa pamamaraan na ginamit ng manunulat na ito upang maipakita kung papaano yung gustong ipahiwatig na mensahe ng Diyos para doon sa mga Diyos na ito na walang dilit iba kundi yung mga binigyan ng otoridad na mamuno, mga hukom, yung may mga posisyon, no? So malinaw. Ang Diyos ay tinatawag silang Diyos hindi dahil sila'y tunay na Diyos, deity, yung may mga espiritu, no? Kundi sila'y kumakatawan sa Diyos sa kanilang tungkulin. Ngunit, binabalaanan sila na hindi sila exempted sa kanyang paghuhukom kapag sila'y hindi naging makatarungan. Kapag sila po ay hindi naging tapat sa kanilang serbisyo, sila ay hahatulan. Kaya yun ang ibig sabihin po noon. Huwag natin kalilimutan, yan po ay awit. No? May mga gusto yung author na nagsulat dyan na hindi yung ating iniisip. So papasaloob tayo kung ano yung kaisipan ng mismong nagsulat para hindi tayo malilito. At alam po niyo may mga suportang teksto din yan eh. Pasyalan natin yung John 34:36, no? Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan o sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Ayan na naman tayo. Gagamitin na natin, sabi sa iyo, may Diyos eh. No? Ang Panginoon na mismo ang tumukoy na Diyos. Kayo yung mga Diyos, kaya totoo, no? Na may mga Diyos. Pero hindi yung Diyos na iniisip natin na kung ano-ano pa man, na pinadadami natin ng tunay na Diyos. Pansinin nyo, may kausap ang ating Panginoon dito at ang kausap niya siyempre tao. Nandito siya sa mundong ating ginagalawan eh. Kaya mahalaga yun, nalalaman natin yung konteksto sa Biblia. Kung ano bang kwento, ano bang ganap ng mga panahong yon at ba't sinabi ng ating Panginoon. Para hindi tayo yung gumawa ng sarili nating interpretasyon at gumawa ng sarili nating akala, para na tayo nananaginip yan, di ba? Walang iniba doon sa para tayong bangag, no? Nagsasalita tapos yung ibang salita iisipin natin may ibang pinatutungkulan. Huwag ganun, no? Isipin natin yung anong tinutukoy na nagsasalita ayon doon sa nagbigay ng account na ito. Ibig sabihin ng ebanghelyong ito, kung ito ba ay si Mateo, si Lucas, si Juan, o sino pa man, doon tayo sa ilalim para maintindihan natin ang tunay na konteksto. Tuloy natin. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. O diba? At hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. So tawag lang yun. Taguri. No? Hindi siya sa kalikasan na likas ng pagka-Diyos na katulad na iniisip natin na hindi tao. Sila ay Diyos. So ang tawag doon sa mga binigyan ng authority ng ating Panginoon na mamuno either sa simbahan o mga hukom o anumang posisyon, ang nagtakda dyan ang Diyos eh. Kaya, ayan ay itinuturing ng ating Panginoon na Diyos. No? Napakalinaw naman. No? Ibig sabihin muli, ang Diyos ay ang mga taong nakatanggap ng salita ng Diyos, gaya ng alin? Mga propeta, hukom at mga pinuno. Hindi sila yung tunay na Diyos na maaring naglalaro doon sa ating guni-guni. Maaring naglalaro sa ating imahinasyon na Diyos sa pagiging kalikasan ng Diyos. Kundi taguri, tawag, kundi mga kinatawan, no, ng Diyos. So meron pong babala. No? Iyan ang ating pag-usapan. Kasi meron po akong libro dito. Itong librong to tumatalakay lang
sa Ten Commandments. Doon sa verse lang na Ten Commandments, no? Yan, makapal siya. Doon pa lang sa Ten Commandments na yon ay nahimay-himay na. At doon sa parte ng kautusan na tinatawag sa First Commandment, meron na pong lalabas dito na mga sumasalungat doon sa unang kautusan. So ano ba yung First Commandments? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, no? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Pero meron pong major sins. Ibig sabihin talagang matinding pagkakasala ito kapag ikaw ay involved dito o ikaw ay napapalagay sa ganitong uri ng pagkakasala. Ano-ano po yun? Atheism and agnosticism. Ikalawa, heresy, schism, and apostasy. Pangatlo, polytheism and idolatry. Pang-apat, satanism. Panglima, divination divination, yes. Ika-anim, indifference, ingratitude, and sacrilege. Pang-pito, presumption and despair. The first 5 are against in the virtue of faith, and the 6 against love, and 7 against hope. Kasi yun ang ating virtue. Yung mga binanggit ko po yan yung mga uri ng pananampalataya na umiiral na kapag ikaw ay nandito, nagkakasala ka sa pinakaunang kautusan. At isa na nga dito sa binanggit yung politismo. So, minsan ay ating tatalakayin yung iba't ibang mga uri na ito ng mga pagkakasala. Pero tutukan muna natin yung politismo kasi ito yung nakaugnay dito sa paksang ating pinag-uusapan na kapag naniwala pa rin tayo sa kabila ng ating pinapaliwanag na sana ay mabura na sa ating isipan na yung talatang ating laging pinanghahawakan na inaakala na mayroon pang ibang Diyos ay hindi yung Diyos na iniisip natin, kundi yung mga binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na mamahala. Katulad ng mga propeta, katulad ng mga hukom, noong mga panahong yun. And also, halimbawa sa ating mga kapanahunan ngayon, maging sa civil man o sa simbahan, kung ano yung mga katungkulan mo, para sa Panginoon Diyos ka, pinagkatiwalaan ka. At dahil ikaw ay pinagkatiwalaan na ng kapangyarihan yun, hindi nangangahulugan na ikaw ay exempted na hindi dadaan sa paghatol ng makatwirang pagpapasya ng Diyos. Kung ikaw ay hindi naging tapat, mapaparusahan ka. So puntahan natin yung politismo. Kung ang paniniwala mo pa rin ay nakakapit pa rin doon sa pag-iisip natin, hindi, Diyos talaga yan nagkamali kayo, no? Kasi talagang tunutukoy dyan yung Diyos na katulad din ng Panginoon. No? So, ano ba yung politismo? Ito ay paniniwala at pagsamba sa maraming Diyos. So, isang malinaw na kasalanan. Kasi naniniwala ka maraming Diyos at sinasamba mo pa. Yung mahirap, no? Isang malinaw na kasalanan sa pananampalatayang Katoliko. Kung Katoliko ka, kasalanan yan. Labag yan sa unang utos ng Diyos. Kung hindi ka Katoliko, hindi kasalanan yan sa Diyos mo. Pero may iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, pagkasala ka man Diyos sa kinikilala mong Diyos, wala tayong pakialam doon. Ang pinapakailaman natin, yung Diyos na hahatol sa ating lahat. No? Kaya ito po ay kasalanan sa unang utos ng Diyos. Ano ba yung uli? Ang unang utos ng Diyos ayon sa Exodus 20:2-3. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglagba sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. See? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos. Tahasan na sinasabi, sino daw ang Diyos? Si Yahweh.
Siya yung naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. O, ano pa sinasabi? Ha? Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. O, kaya huwag tayong maniwala na may iba pang Diyos. Kapag naniwala tayo na ibang Diyos, anong sense, no? Anong kabuluhan na paniwalaan mo na may tunay at makapangyarihan Diyos at may Diyos din na iba kung hindi ka magkakaroon din ng kahit hapyaw na pamimintuho doon, paggalang doon, no? Kaya nga, dahil sa paniniwalang yan, pumapasok na tayo doon sa mga belief na hindi tama, no? Dahil iniisip natin ay sila ay gawa din ng Diyos. So, yun ang peligro, no? Katulad niya, halimbawa, practical na lang, no? May mga duwende. Kaya ang ginagawa natin, iniisip natin, ako, mga ano din yan, mga uri ng mga kadyusan yan. O kaya yung mga nagbabantay di umano ng mga diwata doon sa mga bulubundukin, mga engkanto, igalang natin yan, no? Nagpapasailalim na tayo sa kanilang kapangyarihan. Kaya dahil sa takot na sila ay makapaminsala sa atin, dahil iniisip natin na sila din mga Diyos na marapat lang na makatanggap ng paggalang, ay tabi-tabi po mga nuno. Nasaan na yung pananampalataya natin? No? Natatakot tayo. Kaya masaling natin sila. At dahil sa pagkakasaling natin sa kanila, na alam naman natin, no, kunyari, paniwalaan natin na totoo, hindi naman natin sadya, sasalbahihin tayo. So dahil doon, upang tayo ay hindi masalbahe, hindi tayo saktan, tayo magpapasailalim, submission. Na kinikilala kita na sa dakong ito, ikaw ay makapangyarihan na pwede mo kong saktan. Kaya akong tao na minahal ng Diyos, na dahil sa pagmamahal ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay inalay sa akin, ay nagpapasailalim sa iyo. Tabi-tabi po, wag mo kong sasaktan. Kasi baka itong guardian angel na pinadala sa akin ni Yahweh ay baka hindi makaporma sa iyo. Di ba? Ginagawa nating walang kabuluhan, no? Isang malaking kaalapastangan sa Diyos at sa anghel na nakatalaga sa atin. Bakit? Ginagawa natin parang inutil yung anghel natin . Pero sino ba nagbigay niyan? Si Yahweh na nag-iisang Diyos, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sandako man ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat sila magtatas ng hindi masaktan ng mga pamo sa bawatong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, as na mabagsik, di ka mano sa mga serpiente at liyong mababangis. Diba? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Tapat ba tayo? Kung tapat tayo, naniniwala tayo doon sa kapangyarihan na enough. Kumbaga, kung ikaw ay kukuha ng agency, kung ikaw ay merong kumbaga isang business ng mga gwardya, ibibigay mo yung pinaka-best na maging protector ng iyong kliyente. Ang Diyos binigay yung pinaka-best at ito yung angel mo, guardian angel mo. Pero kung wala kang tiwala, anong gagawin natin? Kukuha tayo ng ibang gabay. Kukuha tayo ng ibang mga tinatawag na spiritual guide. Guide yan para hindi tayo basta-basta masaling ng mga kalaban. Nasa na ang pagiging tapat natin? Nasa na ang pananampalataya natin sa kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos? Ayaw natin paniwalaan. Siguro, nachichipan tayo doon sa panalangin ng mga bata. Angel of God, our guardian dear, to whom God's love commits me here ever this day, be at my side to light and guide to light, to rule and guard. Yung mga ganon. Akala natin, pambata lang, pangbatibot lang, pero hindi nyo alam, yan ay panalangin na mula pa ng mga early Christians, early century, Pero mas gugustuhin natin na may gabay tayo.
Wag mo kong hakbangan, mawawala yung gabay ko. May mga ganyan no? So nasaan na yung tiwala natin sa Diyos? Mas nagtitiwala tayo doon sa hindi sinabi ng Diyos. Diba? So yun ang sinasabi, yun ang danger. Dahil pinaniniwalaan talaga natin na may ibang Diyos, may iba pang mas may kapangyarihan na pwedeng puminsala sa akin. Meron naman talaga. Kaya lang kung meron kang tiwala sa nag-iisang Diyos, wala kang dapat ikabahala. Kasi well protected tayo. Binigyan nga tayo ng pangsanggalang, binigyan tayo ng pamamaraan upang tayo ay maprotektahan. Nandyan ang guardian angel. Nandyan yung mga panalangin para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na makipag-ugnayan doon sa supernatural. Kaya nga meron tayong faith. May mga tropa tayo. Communion of Saints. No? I believe in a Holy Catholic Church in the communion of saints. Silang mga banal. Ang mahirap, mahilig tayo maki-communion of saints. Ibig sabihin, nakiki Padre Pio, nakiki Saint Roque, nakiki Saint Michael, nakiki Saint Dominic, Saint Benedict. Pero hindi naman natin kilala. Hindi naman natin alam yung kanilang buhay kung bakit na tayo ay sa tingin ninyo na pagtawag natin sa kanila tayo ay kanilang proteksyonan. Paano tayo, anong silbi nun? No? Pag ganun ang ginawa natin na kilala lang natin sila sa pangalan at i-invoke natin sila sa ating panalangin, magiging parang ang turing natin dyan ay Diyos-Diyosa na rin. Pero ang tinuturo ng simbahan, kaya tayo ay tutugunan yan kasi may paniniwala tayo doon sa kanilang ginawa na kung paano sila namuhay, na-inspired tayo doon sa virtues na kanilang ipinamuhay. Kaya nga sa ating panalangin, inspired by this confidence I fly unto you. Diba? Kaya dahil sa na-inspired tayo, humihingi din tayo ng tulong niya. Ano ba si Saint Monica? Meron tayong anak, meron tayong mahal sa buhay na nahihiwalay, parang walang Diyos na kinikilala. Talagang kapag pinag-uusapan ng Diyos ay nagagalit. Tulad ni Saint Monica na walang humpay na manalangin. Nagkaroon ng bunga na yung kanyang asawa, si Saint Agustin at saka yung isa pang anak niya, naging naging saint pa sila. Kaya ganon, ang importante. Magkaroon tayo ng full knowledge sa bawat saint na ating kinikilala. Pero hindi sila Diyos, no? Sila ay ating mga kakampi, dahil sila ay parte ng pagiging simbahan. We are the church. May mga bahagdan yung pagiging church. Tayo namumuhay ngayon, we are belong to militant church. Kaya nga dapat maging vigilant tayo, maging aware tayo sa ating kinikilos, na wag nating hayaan na sa ating pamumuhay na tayo ay masilat. Ibig sabihin, mapunta tayo sa disgrace. Dapat tayo ay nasa state of grace. Meron naman na mga nasa poor souls in purgatory, they are saint, they belong to the church, no? At meron din triumphant church. So, sa ganon, pinapakita at tinuturo ng simbahan yung tamang pananampalataya. Kaya ang mga opisyal na turo ng simbahang Katolika ay ating makikita. Pakita ko siya sa Catechism of the Catholic Church. Ito Idolatry not only refers to false pagan worship, it remains a constant temptation. Idolatry consists in divinizing what is not God. No? CCC 2114. Idolatry is a perversion of man's innate religious sense. An idolater is someone who transfers his indestructible motion of God to anything other than God. Yung malupit yun, no? Idolatry, pumapatak ka pala sa idolatry nun. Kapag
ipinagpapalagay mo na meron pang ibang Diyos, no? Ibig sabihin, ang sino mang naniniwala sa ibang Diyos bukod sa isang tunay na Diyos ay naliligaw sa idolatria. O ibig sabihin naliligaw, ikaw ay napupunta doon. No? Kaligawan yun di ba? Ikaw ay napapa sa ilalim doon sa pagkakasala ng idolatry. Hindi kinikilala ng simbahan ng iba pang Diyos na sinasamba sa ibang kultura o reliyon bilang tunay. So, conclusion at paglilinaw. Ito pong awit 82 ay hindi nagtuturo ng politismo. Yan, basa nyo naman, no? Ang mga Diyos dito ay metapora. Alam niyo metapora? Meron tayong, kung sa ating pag-aaral, meron tayong figure of speech, di ba? Simile, metaphor, ano pa ba, hyperbole, at kung ano-ano pa. Ito ay isang sa figure of speech, metaphor. Para sa mga, ibig sabihin, may ibang kahulugan, no? Para sa mga makapangyarihang tao, yung term na ginamit na ito, Diyos, pero may ibang kahulugan siya, no? Para sa mga makapangyarihang tao, mga hukom o leader na may responsibilidad ngunit nananagot sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng metaphor na sinasabi dito sa awit 82 na mga Diyos. It's a figure of speech na metaphor. So, hindi ito salungat sa turo ng isang Diyos, kundi isa pang paraan ng pagsasabing ang tunay na kapangyarihan galing sa Diyos at lahat ay pananagutin niya. Ang simbahan ay mahigpit na tumututol sa politismo, idolatria, at anumang uri ng espiritual na panlilinlang. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh o ang tanging Diyos. Tingnan natin sa mabuting balita na ikalawa. Yan, no? Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ay tanging Yahweh. Sa King James, tingnan natin sa King James. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sa other version ng Bible, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pakalinaw, is one, no? Sa iba naman, makinig kayo o mga mamamayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay isang Panginoon lamang. So napakalinaw, no? Na isang Panginoon lamang. Kaya, sa madaling salita, hindi natin maitatanggi, no? Na ang conclusion, mali ang turo ng mga grupo na kung sakaling kayo ay naabot sa ganitong pagtuturo na may tinatawag na kapisanan. No? Kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas. Kapisanan ng mga Diyos na literal at kapantay o halos kapantay ng Diyos Ama. So mali po yun, gaya ng sinasabi ng ilang mga cult o grupong may maling pagkaunawa doon sa tinatalakay natin na awit 82.1. So yung ganitong interpretasyon ay labag sa turo ng Simbahang Katolika at sa tunay na kahulugan. Pinag-usapan natin dito yung tunay na kahulugan ng kasulatan ayon sa orihinal nitong konteksto at teolohiya. Hindi ayon doon sa private interpretation na sinasabi o ayon sa sariling pagkaunawa, no? So, tanong natin, bakit mali yung paniniwalang kapulungan ng mga Diyos? Ulit-ulit. Sige. To sum it up, no, may isang tunay na Diyos lamang. Ano sinabi sa Isaiah 45:5? Ako ang Panginoon at wala nang iba, liban sa akin ay walang Diyos. Ano pa? Ikalawa, ang kapisanan ng mga Diyos
sa awit 82 ay hindi literal. Yan, katulad ng binabanggit ko, o bibigyan natin talaga ng diin to. Hindi po yan literal na kapulungan ng mga tunay na Diyos, kundi makapangyarihang tao. Uli, hukom, hari, leader, propeta na binigyan ng otoridad, subalit nananagot sa Diyos kapag sila'y naging tiwali, kapag sila ay nag-corrupt. Yan. Sabi dito ulitin natin verse, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan, ngunit kayo'y mamamatay na gaya ng mga tao at mabubuwal na gaya ng isa sa mga prinsipe. Ayan na naman tayo. Sige, nakita mo, no? Hindi sila tao gaya ng mga tao. Kaya pagpipilitan nila, iba talaga Diyos, hindi yun yung mga hukom. Kasi may comparison, no? Kaya mag-iimahinasyon na naman tayo. Pipilitin na naman natin isingit yung maling pagkaunawa. Uli dapat alamin natin, yan po ay awit at yan ay sinulat ayon doon sa kaisipan nung manunulat. Susundin natin kung ano yung gustong ipahiwatig, kasi sa bawat pagsulat may kanya-kanyang estilo yan, may kanya-kanyang pamamaraan. Pero sa pag-aaral, sa teolohiya, sa pag-aaral ng simbahan, yan po ay hindi tumutukoy sa Diyos na inaakala natin. Sila po ay mga tao, kaya nga mamamatay no? Ngunit kayo'y mamamatay na gaya ng mga tao. Huwag nating bigyan ng mali siya yung sabi ng gaya, may comparison, so hindi sila Diyos. In Diyos, hindi ba pag Diyos hindi na mamamatay, Diyos nga no? Walang kamatayan So, hindi sila mamamatay, eternal. Ito may sinasabi mamamatay. Di tao nga ito, no? Hindi sila Diyos, mga kapatid. Huwag na ipilit, no? So, ibig sabihin, tao pa rin sila at mamamatay. Yun, binanggit yun na hindi sila tunay na Diyos. Ikatlo, ang paggamit ng salitang Diyos, ito na. Ano na natin yung origin nito, no? Yung Elohim. Yan. Yung Diyos na ito ay tumutukoy sa Elohim. Ito ay hindi palaging tumutukoy dun sa Diyos mismo, yung Diyos na kinikilala natin. Sa lumang wika ng Hebreo, maaring ito'y tumutukoy sa mga pag sinabing Elohim, mga makapangyarihang nilalang. So sila'y Elohim din, no? Hukom o leader. Anghel sa ilang pagkakataon din, no? May binabanggit din. Maging mga huwad na Diyos ng mga pagano. Pwede rin itinukoy doon sa salitang ito, na? Halimbawa sa awit 96:5, sapagkat lahat ng mga Diyos ng mga bayan, mga Diyos-Diyosan. Yung binanggit pala sa awit yun, no? So yun, Elohim din. Saan nanggaling ang ganitong maling paniniwala? Ayan ang isipin natin, no? Saan ba nanggaling? Bakit ba may mga ganitong paniniwala? Pagpili ng talata sa labas ng konteksto. Diyan ang isa sa mga pinanggalingan bakit nagkaroon ng maling paniniwala. Una, pagpili ng talata sa labas ng konteksto. Pipiliin natin itong talata, pero yung konteksto hindi nakapaloob doon sa ating pagkaunawa. Marami sa mga kulto, yan po ay nasa research lang natin, ay kumukuha ng isang talata at binibigyan ito ng sariling kahulugan na walang gabay ng tradisyon at tamang interpretasyon ng simbahan. O bakit kinakailangan na may gabay ng tradisyon at tamang interpretasyon ng simbahan? Bakit yung binabasa nyo kasing Biblia ay produkto ng simbahan natin? No? At yan, alam naman natin na iyan ay kinumpile at yung nagpasya na yung maibabahagi o magiging kabahagi ng nabuong Biblia ay dumaan sa pagsusuri, dumaan doon sa proseso ng canonization, na ibig sabihin na kapag yan ay na itinalaga na kabahagi sa Biblia, yan ay tinuturing na inspired, no? Inspired book na talagang banal po yan. So yan ay pumasok dun sa
kaisipan ng pagsusuri ng mga nasa simbahan, yung mga namahala po dyan. Kaya, maging yung mga binabasa natin, dapat lagi nating isasangguni doon sa simbahan, hindi sa sarili natin. Kasi ang nakalulungkot, may mga naniniwala, babasa ka ng talata, yung kasunod lang na talata, iiba na. Talagang walang ganun hindi ganun yung pag-aaral ng Biblia, no? Sana nakikinig yung mga taong ganito, no? Para tayo ay hindi na maligaw. Tumatanda na tayo, dumadami na yung tumatakbo na yung panahon, mapag-iwanan pa rin tayo ng ating mga paniniwala. Na-impluwensyahan ng Gnosticism. Yan, yun yung binanggit ko dito, no? Mga iba't ibang mga uri ng mga pagtutol doon sa unang kautusan, no? Mga pagsalungat o pagsuway. Isa na doon yung mga agnotism, Gnotism, atheism, marami po yan, no? Yung Gnotism at pagan mythology. So, ang idea ng Council of God, yun yung idea ng mga kalipunan ng mga Diyos. Yung idea niyan na merong mga pagtitipon ng Diyos, na merong grupo ng Diyos, yan po ay mula sa pagan belief. Yan po ay sa mythology. Mas malapit sa mga aral ng mga Gnostiko. Noong unang siglo na nilabanan, tinakwil ng simbahan at sa mga paganong paniniwala. Ano yung mga paganong paniniwala? Tulad ng mga Diyos sa mitolohiyang Griego at Romano. Di ba alam naman natin yun, mga Roman gods, Greek gods, mga ganon. Yan ay nakahango doon sa mythology. Kaya yung Divine Council na tinuturing po dyan ng mga Canaanite religion, halimbawa Diyos na si El at ang mga anak niya, yon. Sample na yan. So, paniniwala ng mga kultong may maraming gods and goddesses na nagsasama-sama sa langit. So, cult pala yung pinagmulan yan. Na noon pa man, ay mariing nilabanan at tinakwil na ng simbahan. Kaya kung ang paniniwala natin ay nandoon pa rin sa mga bagay na itinakwil, nilabanan ng simbahan, ugatin natin pala yung kasaysayan mula pala sa mga cult beliefs po yan. Partikular na itong mga pagano, mga Gnosticism na sinasabi, ang mga ganitong pananaw ay matagal nang tinutulan inulit lang ng mga Kristiyano ng simbahan at mga heresiya o maling aral o huwad na aral. Ginagamit ng mga kulto upang itaas ang sarili nilang leader o organisasyon. Alam niyo, yun naman ang isa sa kapuna-puna, kapansin-pansin. Kapag madali mong makilala ng isang sekta ay yan ba ay Christian o cult, kapag itinataas na ng mga kasapi ng mga member na yung kanilang leader ay almost deity na. O kaya talaga namang yun ang paniniwala nila na siya ay bahagi na ng kalipunan ng mga Diyos. May something na do sa kanya. Kapag hindi na tayo nagiging Christ-centered, kapag naiisip na natin na may kakaiba tong leader na ito, kaya siya ay pinili ng Diyos, na para bang iniisip natin na siya ay pinili ng makabagong propeta, na siya ay parang si Moses. So, nawawala na yung pagiging Christ-centered, na pupunta na doon sa leader, humahanga ka na sa leader, hindi mo na nalalaman, nagiging panatiko ka na sa leader ng organisasyon na yan, siya nang magaling at darating yung pagkakataon, siya na mag-claim, ako na ang Diyos, ako yung babalik sa dating ng panahon. Dahil sa pagkakalunod mismo ng leader na hindi niya na alam, under the possession na siya, yun na i-claim niya. I'm the appointed son of God. Yung mga ganun. Maging si Rizal, magiging Diyos na sa kanila. No? O halimbawa, ito sa research,
May mga nagsasabing ang kanilang mga pinuno ay kasama sa Council of God. O, yan ang sinasabi ko, na itong ating pinuno ay hindi siya basta tao. Lahi talaga siya do sa konseho ng mga Diyos, na yung mismong idea na ito ng mga kalipunan ng mga Diyos ay hindi talaga turo ng simbahan, pero paniniwalaan natin. Kaya buong galang natin na tinatanggap yung leader na yon. So nagiging kulto tayo dahil hindi na tao yung ating pagkakilala doon sa leader natin. Taliwas na taliwas doon sa uri ng pagiging leader na hinihirang ng ating Panginoon, na nagtuturo, more of you, less of me. Habang ikaw ay ninanais mo na maging pinuno, maging leader, kinakailan maging ikaw ay tagapaglingkod ng lahat. Kasi ito yung halimbawang binigay sa atin ng ating Panginoon. Servant of all. No? Laging may pagpapakumbaba. So kaingat, no? O kaya sila raw ay literal na anak ng Diyos na sa diwa ng pagka-Diyos. Yun ang sinasabi na natin, no? To that extent. Kasi bakit? Kasi pag pinakailaman ka na ng mga fallen angel na yan, hindi naman itinatanggi na makakagawa sila ng something unusual, something unnatural, na inaakala ng mga member na ito ay tumutungkol doon sa kapangyarihan na bigay ng kataas-taasan. Hindi po yan supernatural power mula sa Diyos, kundi preternatural power. Hindi sa Diyos yan. Katulad nga ng mga kapangyarihan ng mga albularyo, mananawas, mga iba't ibang yan. O, hindi sa Diyos yan. Ito ay aroganting maling unawa ng divination. Yan, papasok ka na dyan. No? So, paano magbigay ng babala sa mga ganitong paniniwala? No? Gamitin na malinaw na talata. Ito, sa Deuteronomy 6:4. Binanggitan natin ito kanina, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Sa unang Timoteo 2:5, sapagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan ng Diyos at sa taong si Kristo Jesus. Sa Exodo 23, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. O binibigyan natin ng diin dito na isa lang talaga. So yun yung mga reference na ilan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming beses nating mapapatunayan na isa lang ang Diyos. At ilan lang mababasa natin na tila maraming Diyos. Mali pa yung ating pagkaintindi. Hindi pala yung Diyos na ating iniisip. Ang paniniwala sa maraming Diyos o kapulungan ng Diyos ay isang pagbaluktot sa katotohanan. Ginagamit ito ng mga kulto upang bigyan ng divine authority ang sarili nilang grupo. Kaya't mapanganib ito sa kaluluwa at pananampalataya. Mahirap po yun, no? Yung magbibigay ng divine authority, kayo-kayo mismo. Oh. Kaya kayo-kayo na rin ang magbibigay ng self-entitlement sa sarili ninyo, sa sarili ng mga grupong ito. Kaya kadalasan, marami nagkiklaim, ito si Moses, ito yung divine being, ako na yung kumakatawan sa pamilyang banal. Biro mo, banal ka na. Diligtas ka na. Pwede ka nang mag-intercession ng panalangin. Di ba? To consider yourself as for instance, no, kung sakali ikaw ay belong to Holy Family, yan ang turing sa inyo. Di ba? Ano pang saysay, no? Yung nung manampalataya ka at magpatuloy, holy ka na, no? Naka-canonize ka na. So dapat pala ay nakakatulong ka, no? Nananalangin ng mga tao sa iyo. So wag nating angkinin yung mga bagay na hindi naman tayo talaga. At yan po ay nagbibigay lang ng sariling pagtataas na salungat sa tinuturo sa atin ng Diyos. Sa pamaraan ng paglilingkod ay laging nandun yung pagpapakumbaba, no? Ang kalaman ng Diyos ay isa, ang tunay na Diyos ay isa at wala siyang katulad kapantay ni kahati sa kaluwalhatian. Yan, yan po ay ating makukuha sa Catechism of the Catholic Church. Ang sinasabi ko po dito ay
2112 tsaka 2114. Meron po tayong pinagkukunan niyang reference, no? So ang politismo, paniniwala o pagsamba sa maraming Diyos ay kinokondena ng simbahang Katoliko at ito ay bumabagsak sa kategorya ng kasalanan laban sa unang utos. So, binanggit ko sa inyo kanina, di ba? Unang utos pa lang, sablay na tayo sa ilalim ng katuruan tungkol sa idolatria at pananampalataya. Saan matatagpuan sa aral ng simbahang Katoliko? Sa Catechism of the Catholic Church. So, makikita ito sa section 2084-2041, particular na sa ilalim ng number 1, you shall worship the Lord your God, in Him only shall you serve. Ikalawa, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Diyan siya mapapasa ilalim, mga kapatid, mga kalaiko. So ano-ano ang mga kasama sa kategoryang ito? Ito nga po, yung pinag-usapan na natin, the danger of politism o politismo. Uli, ano yung politismo? Paniniwala sa maraming Diyos, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at iba pang reliyon o kultura. Ano pa yung mga kasama niyan? Pahapyawan na natin pero hindi mo na natin tututukan ito. Idolatria o idolatry. Pagsamba sa mga rebulto bilang Diyos. So, pagbibigay ng ultimate loyalty na sa nilikha kaysa sa manlilikha. Halimbawa, pati po yung pera, kapangyarihan, tao, idolatria. Sa madaling salita ganito. Kung anumang bagay na iyong tinuturing na higit pa sa Diyos at yung bagay na ito ay nakokontrol ka sa pamantayang itinuturo sa inyo, yung kinikilos mo ay nakaugnay na dun sa bagay na inyong tinatangkilik. Pera, kapangyarihan, posisyon, degree, katangian, kagandahan, idolatria. Kapag iyon na sumasakop sa pagkatao mo, yun ang Diyos-Diyosan mo. Ngayon, ano sumasakop sa marami sa kabataan ngayon? Sinasabi ko sa anak ko, huwag niyong gawing Diyos-Diyosan yung cellphone, yung social media. Kapag kayo ay masyadong napapahirati dito, pansinin niyo yung mga kabataan, ang kalahati ng katawan nila parang sakop na, parang robot na, kumikilos yung kabila hawak yung cellphone. Possess na sila ng cellphone, no? Kikilos to comply pero hindi na buo. Kaya nakakalungkot, no? Yan ang tinatawag na Diyos-Diyosan sa ating kapanahunan. Yung too much sa mga bagay na ito, ng mga technology, social media, na dapat gamitin natin ito sa makabuluhang bagay at lilimitahan lang po natin. Hindi yung normal na buhay na natin ay nakokontrol na sa sakop na ito. So idolatry po yan. Idolatry consists in divinizing what is not God. Tulad nito, panghuhula, salamangka, kultismo, yan. Sample, astrology, tarot cards, spirit of the class, espiritismo, orasyon, kulam, ulam, yung mga mananawas. Alam mo, nakakapagtawas, kala mo talent yon. Kasalanan yan. Dapat yan ay ating re-renounce. Dapat ating pinagsisisihan. Dapat yan ay ating tinatakwil. No? Hindi pwede yung, hindi ko na ginagawa, okay na Lord. No. Hanggat hindi mo tinatanggap na mali yan, hanggat hindi mo kinukumpisal yan, hanggat di mo nire-renounce yan, ayan ay kasalanan mo pa rin. Ginawa mo't nandiyan pa rin yung espiritu na nag-udyok sa'yo yan. Kasalanan yan. No? Hindi ka pwedeng malinis sa pamamaraan ng akala. Pag hindi mo na ginawa, hindi. Okay na yun. Tandaan natin yung spirit na nag-udyok sa atin upang halimbawa tayo ay na-involved sa occultismo, natuto kang manawas, natuto kang kung ano-ano. Ang spirit na yan, yung devil na yan, ay not bound by time and space. Nandiyan pa rin yan. Kaya dapat nire-renounce.
Hindi sa sarili nating kaisipan na hindi ko na ginagawa. Okay na ako kay Lord. No. Yan, lahat mga katulad niyan, all forms of divination. Ano sabi ng simbahan? Are to be rejected. Itakwil, no? Mga divination, mga superstitious belief, reject natin yan. No? Pagsangguni sa masamang espiritu, mga demons, pagsamba sa paghingi o paghingi ng tulong sa mga espiritu, yung tinatawag natin, binabanggit ko kanina, mga spirit guides, no? Insulting sa inyong angel yan, may spirit guides pa ang mga ibang nalalaman, no? Espiritu, mga itunuturing nilang Diyos, pero sa totoo ay mga fallen angels. Yan. Dapat naintindihan natin ng yung aral about angels and demons. Kaya nalalaman natin, hindi ko may kakaiba ng nangyari. Nagpakita si Jesus Christ, nagpakita Santo Niño, nagpakita si Mama Mary agad-agad. No? Siya agad yun. No? Nagpakita, tas inilayo ka sa Diyos, hindi ka na pinatanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Di bali, pinayaman ka naman. Di bali, pinagaling ka naman daw. Pero which yung pinaka-importante, no? Nalinlang ka na. Di bali, pinampampers ka. Enjoy now, pay later. Yan ang mangyayari. Pero sabi ko nga, ulitin ko, no? Isang hamon, no? Subukan lang natin, i-renounce na natin lahat ng mga yan. Subukan natin, ilagay natin sarili sa state of grace, mag-rosary ka. 1 week lang, rosary, buong pamilya. Makikita nyo, lulutang at lulutang kung sino yung tunay na kalaban. Bakit hindi natin gagawin? May takot tayo. Takot tayo no? Ayaw nating gawin. Takot tayo harapin yung katotohanan. Pero takot na tayong sundin yung tunay na inuutos sa atin ni Mama Mary, na gamitin yung spiritual weapon natin, na gamitin yung rosary. Diba? Ayaw natin, magbaka sakali, baka nga, may mangyari, no? Magkakaroon tayo, hindi natin alam, magkakaroon tayo ng aversion to the holy. Subukan ninyo, huwag niyong baliwalain, huwag niyong gawing dekorasyon to. Si Mama Mary mismo ang siyang nagbigay ng definition nito. It is a weapon. Hindi siya intimidating, no? Mga beads lang siya. The way we see it, ganyan lang siya. Pero the way God sees it, at ganun din si Mama Mary at ng devil, it's a weapon. Ba't natin babaliwalain? No? So, yun, huwag tayo sa superstition. Paniniwalang ang dasal, sakramento, ritual ay may bisa kahit wala ang tamang pananampalataya, yung proper disposition of our faith. Yun magiging lip service, no? So, yun ang hindi dapat ganon. Paggamit ng religious articles bilang aginmat, pamahiin, anik-anik, yan, Ika-6, apostasia, heresiya at skisma. Pagkilala sa tunay na pananampalataya, apostasy, tawag dyan. Yung heresy naman, maling turo laban sa doktrina. Yung apostasy, pagtalikod po yan. Pagkakaila sa tunay na pananampalataya, pagtalikod, dinedenay natin. Maling turo laban sa doktrina, heresy po yan. Paghihiwalay sa simbahan, schism. So conclusion natin, mga kapatid, no? Ang politismo ay isang anyo ng idolatria at isang direktang paglabag sa unang utos ng Diyos. Ito ay malinaw na tinututulan ng simbahan at inuugatan sa parehong revelation, banal na kasulatan, tradisyon, turo ng mga ama ng simbahan, church fathers at magisterium. So yun lang po, no? Sana maintindihan natin at makatulong na ang tanging layunin lang natin ay hindi itaas ang ating sarili, kundi sa pamamagitan ng mga aral na inilalapit sa atin ng simbahan ay mapukaw yung ating kaisipan, pananampalataya at magamit ng ating Panginoon upang tayo ay makagawa ng isang napakahalagang pagpapasya na tayo ay manatili sa isang pananampalataya
sa isang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. So hanggang sa muli, maraming salamat po mga kalaiko, mga kapuyaters. God bless us all. Pro Deo et Ecclesia.